Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso't isipan. Sabi nila, ang unang tingin daw ay mapanlinlang. Gaano kadalas nating hinuhusgahan ang takip ng isang aklat nang hindi pa man nababasa ang nilalaman nito? Paano kung ang isang ordinaryong araw at isang simpleng pagkakamali ng pagtingin ay maging simula ng isang bagyong susubok sa katatagan ng isang babaeng binuo ng prinsipyo at tungkulin? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata sa kwento ni Major Hiraya Alcantara. Sa loob ng nagkikislapang sinagtala shopping mall, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, si Hiraya Alcantara ay hindi si Major Alcantara. Siya lang si Hira, isang ordinaryong babae na nakasuot ng kupas na maong puting t-shirt at tsinelas. Ang buhok niyang karaniway laging nakapusod, nang mahigpit ay nakalugay lang, bahagyang alon-alon sa kanyang mga balikat. Walang naguutos, walang sinusunod, walang bigat ng baril sa kanyang tagiliran, walang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Isang hiningang malalim ang kanyang pinakawalan, isang hininga ng kalayaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit na stall na nagbebenta ng kung ano-anong palamuti sa buhok. Napangiti siya. Ang babaw. Pero ito ang mga simpleng bagay na namimiss niya. Isang simpleng silver na hair clip na may disenyong bulaklak ang kumuha ng kanyang atensyon. Mura lang ito. Halos hindi mo mapapansin sa gitna ng mga magagarang gamit sa mall. Kinuha niya ito at sinubukan sa kanyang buhok, humarap sa maliit na salamin. Ngumiti siya sa sariling refleksyon. Para siyang bumalik sa pagiging dalaga, malayo sa imahe ng isang mataas na opisyal ng pulisya na kinatatakutan at iginagalang. Naisip niyang bilhin na ito. Ibinalik niya ang clip sa lalagyanan at dumukot sa kanyang bulsa para kunin ang wallet nang biglang isang matinis na boses ang pumunit sa payapang kapaligiran. "Hoy, magnanakaw!" Ang sigaw ay parang isang malakas na sampal. Napahinto ang lahat. Ang mahinang tugtugin ng mall, ang tawanan ng mga tao, ang mga yabag ng paa. Lahat ay tila naglaho. At ang daliring nakaturo, nanginginig sa galit, ay nakaturo sa kanya. Si Hiraya ay natigilan. Ang mundo niya ay biglang bumagal. Ang sales lady, isang batang babae na marahil ay nasa early 20s, ay galit na nakatingin sa kanya. "Ano ang sinabi mo?" Mahinahon, ngunit may diin na tanong ni Hiraya. Ang pagiging kalmado sa gitna ng krisis ay parte na ng kanyang pagkatao. "Huwag ka nang magmaang-maangan. Nakita kita. Itinago mo yung isang clip sa bulsa mo." Sigaw ng babae. Nagsimula nang maglapitan ang mga usisero. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ang mga cellphone nagsimula ng itaas para kumuha ng video. Ang init ng hiya ay unti-unting gumapang sa kanyang mga pisngi. "Miss, nagkakamali ka. Ibinalik ko yung clip. Heto, kukunin ko na sana ang wallet ko para magbayad." Paliwanag ni Hiraya, pinipigilan ang sariling mainis. "Palusot pa! Security! Security! May magnanakaw dito!" Dalawang security guard ang mabilis na dumating. At kasunod nila, isang pulis na may matikas na tindig at mayabang na aura. Ang pangalan sa kanyang uniforme ay malinaw, De Guzman. Si Police Corporal Alon De Guzman ay tumingin sa sales lady. Pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Hiraya. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, sa kupas niyang pantalon, sa simpleng t-shirt, sa mumurahing tsinelas. Sa isang tingin lang, alam na ni Hiraya na nahusgahan na siya. "Anong gulo to?" tanong ni Alon. Ang boses ay walang bakas ng paggalang. "Sir, yang babae po, ninakaw niya yung hair clip." Sumbong ng sales lady. "Hindi totoo yan," git ni Hiraya. Tumingin ng diretso sa mga mata ni Alon. "Hayaan ninyong ipakita ko ang laman ng bulsa ko at gusto kong makita ang security footage." Ngumisi si Alon. Isang ngisis na puno ng pang-aalipusta. "Miss,
Kung lahat ng magnanakaw aamin, edi sana walang pulis. Sumama ka na lang sa amin sa security office ng maayos. Hindi ako sasama hanggat hindi ninyo tinitingnan ng CCTV. Karapatan ko yun, matigas na sabi ni Hiraya. Ang boses niya ay nagsimula nang magkaroon ng awtoridad na hindi niya gustong gamitin. Ang pagmamatigas ni Hiraya ay ikinainis ni Alon. Para sa kanya, isa lang itong palusot. Aba, matapang ka pa? Kung ayaw mong makuha sa santong dasalan, bigla siyang sinenyasan ng mga gwardiya. Bago pa man makakilos si Hiraya, isang magaspang na kamay ang humawak sa kanyang braso. Ang training niya bilang pulis ay nagsasabing, lumaban. Pero ang isip niya ay nagsasabing, huwag palakihin ang gulo. Bitawan ninyo ako! Wala kayong karapatang saktan ako! Ngunit hindi sila nakinig. Hinila nila siya. Sa pagpupumiglas ni Hiraya, mas lalo nilang hinigpitan ng hawak. Kinuha ni Alon ang posas mula sa kanyang sinturon. Huwag! Sigaw ni Hiraya. Ang makita ang malamig na bakal na yon ay parang isang bangungot. Ayaw mong sumama ng maayos, edi pipilitin ka namin, sabi ni Alon. At sa isang mabilis na kilos, pinilipit niya ang braso ni Hiraya sa likod. Isang matalas na sakit ang naramdaman ni Hiraya. Dahil sa puwersa at sa pagkawala niya ng balanse, natumba siya. Ang kanyang mga tuhod at palad ay tumama sa malamig at makintab na sahig ng mall. Ang tunog ng pagbagsak niya ay sinundan ng mga hagik-hikan at lalong umingay na bulungan. Ang kahihiyan ay isang alon na lumunod sa kanya. Mula sa sahig, nakita niya ang mga paa ng mga taong nakapaligid. Ang mga kamera ng cellphone na nakatutok sa kanya. Siya, isang makor-remaining ng pambansang pulisya, ay nakaluhod sa sahig na parang isang basahan. Tayo! Sigaw ni Alon. Walang awa siyang hinila patayo. At mabilis na ipinosas ang kanyang mga kamay sa likod. Ang bakal ay malamig at mahigpit sa kanyang pulsuhan. Pinagmasdan niya ang mukha ni Alon. Isang mukha ng kayabangan, nang kasiyahang nakahuli siya ng isang kriminal. Naramdaman ni Hiraya ang galit na umakyat mula sa kanyang sikmura, isang galit na malamig at mapanganib. Hinila nila siya palayo sa stall, sa gitna ng nagtitingin ng mga tao. Bawat hakbang ay parang isang milya. Bawat bulong ay parang isang sampal. Bawat tingin ay parang isang paghusga. Ito ang pinakamasakit na parusa. Ang parusahan ka para sa isang kasalanang hindi mo ginawa. Nakarating sila sa harap ng pinto ng security office. Handa na siyang itulak papasok. Ito na ang huling pagkakataon. Huminto si Hiraya sa paglalakad. Ang buong bigat niya ay ibinigay niya para mapatigil sila. Ano na naman? Inis na tanong ni Alon. Huminga ng malalim si Hiraya. Ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay hindi na boses ni Hira. Ito ay boses ni Major Alcantara, malamig, matatag at puno ng awtoridad na kayang magpatigil ng sinuman. Corporal, bitawan mo ako. Natawa si Alon. At bakit naman kita bibitawan? Dahan-dahang itinaas ni Hiraya ang kanyang ulo at ang mga mata niya ay parang apoy na tumitig sa mga mata ng corporal. Sa isang mabilis na kilos na natutunan niya sa training, bahagya niyang inangat ang kanyang kamay na nakaposas para maabot ang kanyang leeg at mula sa ilalim ng kwelyo ng kanyang t-shirt, hinila niya ang isang kwintas na may nakasabit na ID. Iwinasiwas niya ito sa harap mismo ng mukha ni Alon de Guzman. Major Hiraya Alcantara, Philippine National Police. Ang pagtawa ni Alon ay biglang naputol. Ang mga gwardya ay natigilan. Ang buong paligid ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga mata ni Corporal Alon de Guzman ay nanlaki sa gulat. Pagkatapos ay sa hindi makapaniwalang takot. Dahan-dahan siyang napatingin mula sa kumikinang na selyo sa ID, pabalik sa mukha ng babaeng kanyang pinusasan at kinaladkad. Ang kamay niyang nakahawak sa braso ni Hiraya ay nagsimulang manginig. Nanginginig ang kamay ni Alon de Guzman. Hindi ito ang panginginig dahil sa pagod o gutom. Ito ang panginginig na nagsisimula sa sikmura, kumakalat sa bawat ugat ng kanyang katawan at nagtatapos sa dulo ng kanyang mga daliri.
Ang bigat ng ID ni Major Hiraya Alcantara ay parang bigat ng buong mundo. Isang butil ng malamig na pawis ang gumulong sa kanyang sentido. Ang ingay ng mall ay tila bumalik. Ngunit para sa kanya, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang kayabangan na kanina'y bumabalot sa kanyang pagkatao ay biglang natunaw, napalitan ng isang uri ng takot na hindi pa niya naramdaman sa buong karera niya. Major, hindi lang basta opisyal. Major, isang ranggo na kailangan niyang pagsilbihan ng 20 taon para marahil ay maabot. At ang babaeng ito, ang babaeng minura niya sa isip, hinusgahan dahil sa damit, kinaladkad na parang hayop, ay isang major. Corporal, muling sabi ni Hiraya. Ang boses ay walang emosyon, ngunit ang bawat pantig ay parang yelong tumutusok sa kanyang tainga. Alisin mo to. Parang isang robot na nagkamalay, dali-daling kinuha ni Alon ang susi sa kanyang bulsa. Ang panginginig ng kanyang kamay ay lalong lumala. 2 beses siyang sumablay bago niya tuluyang naipasok ang susi sa posas. Click! Ang tunog ng pagkalas ng bakal ay ang pinakamalakas na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Nang malaglag ang posas, hindi ito ininda ni Hiraya. Dahan-dahan niyang iminasahe ang kanyang pulsuhan, kung saan may namumula ng marka. Ang bawat kilos niya ay kalmado, kontrolado, na lalong nagpatindi sa kaba ni Alon. Isang lalaking nasa middle age, matipuno ang katawan, at may malamig na mga mata, ang lumabas mula sa security office. Ito si Gideon Lazaro, ang hepe ng seguridad ng mall. Tumingin siya kay Hiraya, pagkatapos ay kay Alon, at ang mukha niya ay nagpakita ng kunwari pagkalito. Major? Alcantara, anong nangyayari dito? Tanong ni Gideon. Ang boses ay biglang naging magalang. Hindi sumagot si Hiraya. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatutok kay Alon. Sa loob tayo mag-usap. Utos niya at nauna nang pumasok sa security office. Ang silid ay maliit, malamig, at amoy luma. Umupo si Hiraya sa nag-iisang upuan para sa bisita. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa at naghintay. Ang katahimikan ay nakabibingi. Si Alon, ang 2 security guard at si Gideon ay nakatayo lang na parang mga estatwa. Hindi magkanda-ugaga si Gideon sa pag-aalok ng tubig, pero isang senyas lang ng kamay mula kay Hiraya ang nagpatigil dito. Walang nagsasalita. Bawat segundo ay parang isang oras. Sa isip ni Alon, paulit-uli niyang nakikita ang mga nangyari. Ang pagturo niya, ang pagngisi, ang paggamit niya ng puwersa. Tapos na ang karera niya. Ito na ang katapusan. Maya-maya, tumayo si Gideon. Major, kung okay lang po, ako na po ang kakausap kay Corporal de Guzman. Isang malaking hindi pagkakaunawaan lang po ang lahat. Malumanay niyang sabi. Tumingin si Hiraya kay Gideon. Isang tingin na tila bumabasa hanggang sa kaluluwa nito. Pagkatapos ay tumango siya. Sige, pero hintayin ninyo ako sa labas. Kakausapin ko rin siya. Nakahinga ng maluwag si Alon nang lumabas si Hiraya. Pero panandalian lang iyon. Hinarap siya ni Gideon at ang kaninang magalang na mukha ay napalitan ng seryosong ekspresyon. Anong ginawa mo, de Guzman? Mahinang tanong nito. Sir, hindi ko po alam. Sinunod ko lang ang protocol. May sumbong ng pagnanakaw. Isang mabigat na kamay ang dumapo sa balikat ni Alon. Alam ko, nakita ko, sabi ni Gideon. Pero Major yon. Iba ang usapan kapag Major. Makinig ka sa akin. Inilapit ni Gideon ang kanyang mukha. Isang pagkakamali lang to. Isang hindi pagkakaunawaan. Ang isusulat mo sa report mo, naging uncooperative siya. Nanlaban siya. Kaya kinailangan mo siyang pusasan. Maliwanag? May kung anong hindi tama sa sinasabi ni Gideon. Parang masyadong madali. Parang may gusto itong pagtakpan. Pero sa estado ng isip ni Alon, ang pag-iisip na may malulusutan siya ay sapat na para tumango na lang siya. Opo, sir. Good.
Ako na ang bahala sa management. At ako na rin ang bahalang kumausap kay Major. Magpakatatag ka. Ganyan talaga ang trabaho natin, sabi ni Gideon. Tinapik ang kanyang balikat bago lumabas. Naiwan si Alon sa loob ng silid. Sumandal siya sa pader at napapikit. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Inilabas niya ang kanyang pitaka at tiningnan ang isang luma at lukot na litrato. Litrato nila ng kanyang ama noong araw ng graduation niya sa Police Academy. Nakangiti ang kanyang ama, suot ang luma nitong police uniform. Lagi mong tatandaan, anak. Parang naririnig niya ang boses nito. Ang uniforme at ang plaka, hindi yan basta tela at metal. Dala niyan ang tiwala ng mga tao. Ang dangal ang tanging yaman na hindi kayang nakawin sa isang pulsye. Danghal, napangisi si Alon ng mapait. Anong dangal ang natitira sa kanya ngayon? Pumasok si Gideon at sinabing maaari na siyang pumunta sa viewing room para kunin ang CCTV footage para sa kanyang report. Ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niyang makita ang video para mapatunayan na tama ang ginawa niya, na nanlaban talaga si Hiraya. Umupo siya sa harap ng monitor at pinanood ang recording. Nandoon lahat. Ang pagtingin ni Hiraya sa hair clip, ang pagbalik niya nito sa lalagyan, ang pagdukot niya sa bulsa para kunin ang wallet, at ang pagsigaw ng sales lady. Pero may napansin siyang kakaiba. Ilang segundo bago ang sigaw, ang sales lady ay tila may tiningnan sa isang direksyon na hindi sakop ng kamera. At ang mismong anggulo ng kamera, may isang malaking nakasabit na promotional banner na bahagyang tumatakip sa mismong stall. Isang banner na wala doon kahapon. Kinutuban si Alon. Pinanood niya ulit at ulit. Ang lahat ay tila isang dula na may perpektong tiyempo. Masyadong perpekto. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na pamilyar sa kanya. Ang kanyang immediate superior, si Captain Velasco de Guzman. Bungad nito, ang boses ay seryoso. Nakarating na sa akin ang nangyari. Ayusin mo ang report mo. Ilagay mo dyan na naging arogante ang subject at nagpakita ng conduct unbecoming of an officer. Siguraduhin mong lalabas na kasalanan niya kung bakit lumaki ang gulo. Naintindihan mo? Hindi ito isang tanong. Ito ay isang utos. Pero sir, yung video, gawin mo na lang ang sinabi ko, de Guzman. Huwag mo nang dagdagan ang problema mo. Malamig na sabi ng kapitan bago ibaba ang tawag. Nabitawan ni Alon ang telepono. Ngayon, sigurado na siya. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. May mali. May malaking mali. At siya, si Corporal Alon de Guzman, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Nang gabing iyon, pagod at gulong-gulo ang isip. Naglalakad si Alon sa parking lot ng presinto nang may isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Napahinto siya. Nakatayo sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw si Major Hiraya Alcantara. Nakapalit na ito ng damit. Isang simpleng itim na jacket at maong. Ngunit ang aura ng kapangyarihan ay mas lalo pang tumindi. Walang nagsalita. Nagkatitigan lang sila. Pagkatapos ng ilang sandali, may inihagis si Hiraya sa paanan niya. Isang brown na folder. Kumalatog ito sa semento. Ano to? Tanong ni Alon. Buksan mo. Malamig na sagot ni Hiraya. Pinulot ni Alon ang folder at binuksan ito. Sa loob, may mga litrato. Litrato ng sales lady na kausap si Gideon Lazaro isang araw bago ang insidente. Litrato ng security guard na nagkakabit ng promotional banner sa tapat ng stall. At isang listahan ng mga kaso ng pagnanakaw sa Sinagtala Mall sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Lahat ay may parehong pattern. Mga biktimang mukhang ordinaryo na laging nauuwi sa areglo. Napaangat ang tingin ni Alon kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Ito ay hindi isang vubat nyam, sabi ni Hiraya. Ang bawat salita ay may bigat. Dahil mo kay Bay, at ikaw ang ginamit nilang aso. Tumagos ang mga salitang iyon sa puso ni Alon. Dalawa lang ang pagpipilian mo, Corporal. Pagpapatuloy ni Hiraya, humakbang siya palapit. Ang mga mata
ay nagbabaga. Hoặc anh giúp tôi tìm ra sự thật. Hoặc anh sẽ là người đầu tiên tôi điều tra. Naiwang nakatayo si Alon sa dilim. Hawak ang folder na parang isang bombang sasabog anumang oras. Ang bigat ng isang pagkakamali ay nagsisimula pa lang niyang maramdaman. Ang folder na iniwan ni Hiraya sa paanan ni Alon de Guzman ay hindi lang basta mga papel at litrato. Iyon ay isang deklarasyon ng giyera. At sa isang giyera, kailangan mo ng mga kasama. Kahit pa ang kasamang iyon ay ang taong una mong itinuring na kalaban. Kinabukasan, sa isang maliit na coffee shop na malayo sa Sinagtala Mall at sa presinto, hinarap ni Hiraya ang nag-iisa niyang tunay na kakampi. Sinabi ko na sa'yo, Hira, this is bigger than you. Sabi ni Attorney Diwa Silang, ang matalik niyang kaibigan mula pa noong kolehiyo. Si Diwa, sa kanyang matalas na isip at eleganteng kasuotan, ay ang kabaligtaran ni Hiraya. Kung si Hiraya ay apoy, si Diwa ay yelo, kalmado, mapanuri, at laging kinakalkula ang bawat galaw. Inilapag ni Hiraya ang tasa ng kape. Ang panginginig ng kamay niya ay napalitan na ng determinasyon. Kaya nga hindi ko pwedeng iwanan, Diwa. Kung malaki ito, ibig sabihin marami na silang nabiktima. Hindi lang ako. Sumandal si Diwa sa kanyang upuan. Ang mga mata ay seryosong pinag-aaralan ng kaibigan. Pinag-usapan na natin to. Wrongful arrest, physical injury, abuse of authority. Lahat yan kaya nating ipanalo sa korte. Pero ang sinasabi mo, isang sindikato na posibleng may basbas ng ilang opisyal? Hira, binabangga mo ang pader. Kung pader, di gigibayin. Matigas na sagot ni Hiraya. Pero kailangan ko ng tulong. Hindi ko to kayang mag-isa. At sino naman ang tutulong sa'yo? Yung Corporal de Guzman. May panunuya sa boses ni Diwa. Hira, ginamit ka na nga niya. Gagamitin mo pa? Paano ka nakakasiguro na hindi ka niya tatraydurin? Iyon ang tanong na bumabagabag din kay Hiraya buong gabi. Paano nga ba? Dahil takot siya, sagot ni Hiraya. Sinusubukang kumbinsihin hindi lang si Diwa, kundi pati ang sarili niya. At nakita ko sa mga mata niya, ang pagsisisi. Bukod doon, siya lang ang tao sa loob na pwede kong pagkatiwalaan dahil hawak ko siya sa leeg. Huminga ng malalim si Diwa. Alam niyang buo na ang desisyon ng kaibigan. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero bilang abogado mo at bilang kaibigan mo, ito ang payo ko. Huwag na huwag kang magtitiwala ng buo. Gamitin mo siya, pero laging kang mag-iingat sa likod mo. Pagkatapos ng pag-uusap nila, umuwi si Hiraya sa kanyang apartment. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang galit niya ay kailangan niyang isalin sa isang bagay na produktibo. Sinimulan niyang halongkatin ang lahat ng impormasyon na mahahanap niya tungkol kay Gideon Lazaro. Ang service record nito sa PNP ay malinis, masyadong malinis. Pero may isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Early retirement. Walang malinaw na dahilan. Para sa isang pulis na may magandang record, bigla na lang itong nagretiro at napunta bilang hepe ng seguridad sa isang mall. Isang malaking pulang bandera. May tinatago si Gideon Lazaro at sisimulan niyang alamin kung ano yon. Kinahaponan. Sa isang maliit at hindi pansining karinderya sa gilid ng isang abalang kalsada, nagkita sila ni Alon de Guzman. Pinili ni Hiraya ang lugar. Isang lugar na bukas, maraming tao at imposibleng may makapagtangka sa kanila. Naunang dumating si Hiraya. Ilang minuto pa, dumating si Alon. Ang uniforme niya ay hindi na kasing plansado ng dati. Ang kanyang mga mata ay namumugto at may maitim na bilog sa ilalim, tanda ng isang gabing walang tulog. Nang makita siya nito, tumayo ito nang tuwid na parang isang sundalong humaharap sa kanyang general. Major, bati nito. Hindi siya sumagot. Sinulyapan lang niya ang upuan sa tapat niya. Umupo si Alon. Ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga hita. Hindi mapakali. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. Puno ng galit, ng hiya, ng kawalan ng tiwala.
Pinagmasdan ni Hiraya ang lalaki sa harap niya. Ito ang lalaking humamak sa kanya, ang nagpahiya sa kanya sa harap ng maraming tao. Ngunit ito rin ang lalaking kailangan niya ngayon. Uulitin ko, Corporal. Basag ni Hiraya sa katahimikan. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Tulungan mo ako o uunahin kitang idemanda at sisiguraduhin kong matatanggal ka sa serbisyo. Hindi nakatingin si Alon. Ang tingin nito ay nasa baso ng tubig sa mesa. Alam ko po yun, Major. Good. Kung ganon, magsimula ka ng magsalita. Lahat ng alam mo tungkol kay Gideon Lazaro, lahat ng kahina-hinalang utos na natanggap mo, lahat. Nagsimulang magkwento si Alon. Ang boses niya ay mahina. Halos pabulong. Ikinuwento niya ang tungkol sa utos ni Captain Velasco, ang pressure na baguhin ang report, ang mga special instructions na minsay binibigay ni Gideon sa ilang mga pulis na naka-assign sa mall. Habang nagsasalita si Alon, hindi sinasadyang napahawak si Hiraya sa kanyang kaliwang pulsuhan. Bahagya pa rin itong masakit. May namumuunang pasa sa lugar kung saan humigpit ang posas. Isang saglit na katahimikan ang namagitan. At sa katahimikang yon, nakita ni Hiraya na ang mga mata ni Alon ay napako sa kanyang pulsuhan. Biglang nag-iwas ng tingin si Alon. Ang mukha niya ay napuno ng matinding pagsisisi at kahihiyan. Yumuko siya at ang mga balikat niya ay bahagyang nanghina. Ang isang saglit na pag-iwas ng tingin na yon, ang bahagyang pagbabago sa kanyang postura para kay Hiraya na sanay magbasa ng tao, iyon ay mas malakas pa sa anumang salita ng paghingi ng tawad. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang isang mayabang na pulis, kundi isang taong lubos na nagsisisi sa kanyang pagkakamali. Ngunit hindi niya hinayaang lumambot ang kanyang puso. Hindi pa ngayon. Hindi ko kailangan ng awa mo, Corporal. Ang kailangan ko ay ang kooperasyon mo. Malamig niyang sabi. Dahan-dahang nagangat ng tingin si Alon. May bagong kislap sa kanyang mga mata. Hindi na lang ito takot. Mayroon ng determinasyon. Hindi ko to gagawin dahil sa takot, Major. Sabi niya. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Gagawin ko to para itama ang pagkakamali ko. Para sa dangal ng uniforme na sinira ko kahapon. Tumango si Hiraya. Iyon ang sagot na gusto niyang marinig. Kung ganon, magkasundo tayo, sabi niya. Mula ngayon, lahat ng kahina-hinalang kilos, lahat ng maririnig mo, ipapaalam mo sa akin. Ikaw ang magiging mata at tainga ko sa loob. Tumayo na si Hiraya. Hudyat na tapos na ang usapan. Ngunit bago siya tumalikod, may idinukot si Alon mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at nakatuping piraso ng papel. Inabot niya ito kay Hiraya. Nag-aalangan man ay kinuha ito ni Hiraya at binuksan. Isang pangalan at isang address ang nakasulat. Sino to? Tanong niya. Siya yung security guard na nag-resign bigla isang araw pagkatapos ng nangyari sa inyo, sagot ni Alon. Wala siyang sinabing dahilan. Umalis na lang siya. Tiningnan ni Hiraya ang papel. Pagkatapos ay tumingin siya kay Alon. Ito ang unang totoong lead. Isang sinulid na maaari niyang hilahin. Ba't daw tungoy na ID, Major? Sabi ni Alon. Tumango si Hiraya. Itinago ang papel sa kanyang bulsa at tumalikod nang walang paalam. Habang naglalakad siya palayo, hindi niya mapigilang isipin. Dalawang magkaibang mundo, dalawang magkaibang tao. Ngayon, dahil sa isang pagkakamali, ay napilitang maglakad sa iisang landas na puno ng panganib. Ang bigat sa dibdib ni Alon de Guzman ay napalitan ng isang kakaibang kaba, isang halo ng takot at pag-asa. Sa unang pagkakataon, mula noong mangyari ang insidente, naramdaman niyang mayroon siyang magagawang tama. Ang piraso ng papel na may pangalan ng security guard ay ang kanyang susi para makabawi. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagkita sila ni Hiraya sa isang madilim na eskinita, malayo sa kanilang mga mundo. Pareho silang halos hindi makilala.
Si Alon ay nakasuot ng isang lumang baseball cap at jacket, habang si Hiraya naman ay may suot na salamin at itinali ang buhok sa ilalim ng isang sombrero. Sila ay dalawang anino sa gitna ng syudad na naghahanda para sa isang lihim na misyon. Sigurado ka ba sa address na to? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Opo, Major. Dobling beses kong chinek, sagot ni Alon. Ang destinasyon nila, isang siksikan at maingay na palengke sa puso ng tondo. Ang lugar ay perpekto. Imposibleng may makasunod o makakilala sa kanila sa gitna ng dagat ng mga tao, ng sigawan ng mga tindera at ng amoy ng sari-saring paninda. Maingat silang naglakad sa masisikip na daanan, umiiwas sa mga nagtutulak ng kariton at sa mga basang sahig. Para kay Alon, ang bawat sulok ay pamilyar. Lumaki siya sa ganitong klasing lugar. Ngunit ang makita si Major Alcantara na buong tatag na nakikipagsiksikan ay isang bagay na ikinahanga niya. Natagpuan nila ang lalaki, si Mang Cardo, sa isang maliit na pwesto ng gulay. Payat ito, may malalalim na guhit sa mukha, at ang mga mata ay laging tila may tinitingnang panganib sa paligid. Nang makita nito si Alon, bigla itong namutla. Sir, anong kailangan niyo? Nanginginig ang boses ng matanda. Kailangan lang naming mag-usap, Mang Cardo. Mahinahong sabi ni Alon. Itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Iginiya sila ni Mang Cardo sa likod ng kanyang pwesto, sa isang masikip na espasyo na amoy lupa at nabubulok na gulay. Wala akong alam. Wala akong sasabihin, agad na sabi ng matanda, nanginginig. Si Hiraya, na kanina patahimik na nagmamasid, ay humakbang pasulong. Gusto mo bang manatiling walang alam habang ang mga taong tulad mo ay patuloy na ginagamit at pagkatapos ay itinatapon na lang? Malamig niyang tanong. Natigilan si Mang Cardo. Dito na pumasok si Alon. Umupo siya sa isang kahon sa tapat ng matanda, kapantay ng kanyang mga mata. Mang Cardo, pareho lang po tayong maliliit na tao dito. Parehong napag-utusan. Pero may pagkakataon po tayong itama ang mali. Tulungan niyo po kami. Ang paggamit ni Alon ng salitang kami at ang pagpapakumbaba sa kanyang boses ang tila bumasag sa takot ng matanda. Huminga ito ng malalim at ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Sistema yan, sir. Ma'am, nanginginig niyang simula. Sistema ni Sir Gideon. May mga araw na bibigyan kami ng instruction. Yung mga mukhang simple, yung mga mukhang hindi palaban. Yun ang target. Minsan, yung sales lady ang maglalagay ng ebidensya. Minsan kami. Pagkatapos, tatawag ng pulis. Dadalhin sa office. Doon nakakausapin ni Sir Gideon. Para hindi na daw lumaki ang gulo, areglo. Magbabayad ng malaking halaga. May porsyento kami, pero ang pinakamalaki sa kanya at sa mga kasabwat niya. Ang bawat salita ni Mang Cardo ay parang isang pako na lalong nagbaon sa kasalanan na nararamdaman ni Alon. Naalala niya ang tingin niya kay Hiraya, ang paghusga. Siya pala ang naging perpektong instrumento ng sistema. Bakit ka umalis? Tanong ni Hiraya. Natakot po ako nung nalaman kong major pala kayo. Sagot ni Mang Cardo. Iba na to. Hindi na to ordinaryong biktima. Alam kong lalaki ang gulo. Ayokong madamay. May pamilya po ako. Ang pag-amin ng matanda ang nagbigay sa kanila ng kumpirmasyon. Ngunit ang salita ng isang natatakot na testigo ay hindi sapat. Kailangan nila ng matibay na ebidensya. Pag-alis nila sa palengke, sa unang pagkakataon, may kakaibang pagkakaisa sa pagitan ni Hiraya at Alon. Ang kaninang namamagitan sa kanilang pader ng ranggo at galit ay unti-unting gumuho, napalitan ng isang tulay ng iisang layunin. Kailangan nating mahanap ang mga record ng mga areglo na yan, sabi ni Hiraya habang naglalakad sila pabalik.
Kung may pattern, may kaso tayo. Sa presinto, Major, baka sa lumang records room, sa bodega, mungkahi ni Alon. Ang mga kasong na-settle at hindi na umakyat sa korte, doon dinadala. At doon nagsimula ang pangalawang bahagi ng kanilang plano. Nang gabing iyon, gamit ang access ni Alon, nagkita sila sa likod ng presinto. Ang archives o bodega ay nasa basement, isang lugar na madilim, maalinsangan, at amoy ng lumang papel at alikabok. Isang bumbilya lang ang nagbibigay ng liwanag. Dito, sabi ni Alon, itinulak ang isang mabigat na pinto. Sa loob, libo-libong mga folder at dokumento ang nakasalansan sa mga nagtataasang estante na bakal. Ang kasaysayan ng krimen at hustisya sa lungsod ng Maharlika ay natutulog sa silid na yon. Nagsimula silang maghanap. Si Hiraya, sa kanyang matalas na memorya, ay alam ang mga petsa ng mga kahina-hinalang insidente sa mall. Si Alon naman ay alam kung paano ang sistema ng pag-file sa presinto. Nagtutulungan sila sa isang ritmong hindi nila inaasahan. Isang naghahanap, isang nag-aabot. Walang salitaan, mga senyasan lang. Sa gitna ng alikabok at katahimikan, sila ay hindi na major at corporal. Sila ay 2 taong naghahanap ng katotohanan. Pagkatapos ng halos 2 oras, sa ilalim ng isang bunton ng mga halos nabubulok ng folder, may nakita si Hiraya. Isang makapal na folder na may markang sinagtala, internal cases, 15 years ago. Umupo sila sa sahig, sa ilalim ng nag-iisang bumbilya, at binuksan ito. Ang mga papel ay kulay dilaw na at marupok. Mga kaso ng extortion, shoplifting, at pananakot. Lahat ay may parehong pattern. Lahat ay na-settle. Ngunit isang report ang kumuha ng atensyon ni Hiraya. Isang kaso ng extortion syndicate na inireklamo laban sa management ng mall noon. Alon, tingnan mo to, sabi niya. Lumapit si Alon at binasa ang report sa ibabaw ng balikat ni Hiraya. Ang mga pangalan, ang mga detalye, parang pamilyar. At sa dulo ng listahan ng mga persons of interest, isang pangalan ang nagpatigil sa paghinga ni Alon. PO3 Antonio de Guzman, ang pangalan ng kanyang ama. Ang mundo ni Alon ay gumuho. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. Ang mga letra sa papel ay nagsimulang lumabo. Ang kanyang ama, ang kanyang idolo, ang pinakamatapat na pulis na kilala niya, ay isang suspek sa kasong ito? Hindi totoo to, pabulong niyang sabi. Ang boses ay basag. Ang mga kamay niyang nakapatong sa folder ay nagsimulang manginig. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan na dinanas ng kanilang pamilya dahil sa biglaang pagkatanggal sa serbisyo ng kanyang ama ay bumalik na parang isang dambuhalang alon. Napansin ni Hiraya ang biglaang pagbabago kay Alon. Tiningnan niya ito. Pagkatapos ay binalik ang tingin sa papel. Hinanap niya ang detalye ng investigasyon. Kinuha ni Alon ang report. Ang mga mata ay galit na hinahanap ang isang bagay, isang paliwanag, isang pagkakamali. Kahit ano. Hindi niya matanggap. Hindi niya kayang tanggapin. At pagkatapos, nakita niya ito. Sa ilalim ng seksyon ng mga testigo, ang pangalan ng pangunahing testigo na nagdiin sa kanyang ama. Ang pangalan na nagsabing si PO3 Antonio de Guzman ay tumatanggap ng lagay mula sa sindikato. Ang panginginig ng kamay ni Alon ay tumigil. Napalitan ito ng isang nakakakilabot na pananahimik. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na daliri at itinuro ang pangalan sa papel. Napatingin si Hiraya sa pangalang iyon. Nakasulat doon, malinaw na malinaw. Testigo, Pat Gideon Lazaro. Ang pangalan ni Gideon Lazaro sa lumang papel ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng madilim na bodega. Para kay Hiraya, ito ang pirasong nag-uugnay sa lahat. Ngunit para kay Alon, ito ay isang punyal na sumaksak sa pinakamatagal na niyang sugat.
Ang kulay sa mukha ni Alon ay nawala. Ang kanyang mga labi ay naumid, ngunit walang salitang lumabas. Ibinalik niya ang folder sa sahig na parang isang bagay na nag-aapoy at bigla siyang sumandal sa estanteng bakal na pahawak sa kanyang ulo. Siya, halos pabulong na sabi ni Alon. Siya ang sumira sa buhay ng tatay ko. Sa isang iglap, lahat ng alaala ay bumalik. Ang araw na umuwi ang kanyang ama na wala ng suot na uniforme. Ang mga matang puno ng sakit at kahihiyan. Ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay. Ang mga gabing naririnig niyang umiiyak ang kanyang ina. Ang unti-unting paghina ng katawan ng kanyang ama hanggang sa ito'y pumanaw dala ang isang pusong puno ng bigat. Lahat dahil sa isang pangalan, Gideon Lazaro. Umupo si Alon sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na dokumento. Ang tindig niyang laging tuwid, ang aura niyang laging matatag, ay biglang gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at sa unang pagkakataon, sa harap ng ibang tao, lalo na sa harap ni Major Hiraya Alcantara, ang mga luha na matagal na niyang kinikimkim ay nagsimulang tumulo. Hindi ito isang hagulgol. Ito ay isang tahimik na pag-iyak ng isang lalaking biglang naunawaan ng lahat. Si Hiraya, na kanina pa nakatayo, ay hindi gumalaw. Pinagmasdan niya ang pagguho ni Alon. Ang striktong opisyal sa kanyang kalooban ay nagsasabing panatilihin ang distansya, manatiling profesional. Ngunit ang babae sa loob niya, ang taong nakakita ng tunay na sakit, ay nakaramdam ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Habag, naalala niya ang sarili niyang ama, isang retiradong general na nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa karangalan. Kung mangyari ito sa kanyang ama, ano kaya ang mararamdaman niya? Dahan-dahan, lumuhod si Hiraya sa harap ni Alon. Hindi siya nagsalita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at marahang ipinatong sa nanginginig na balikat ni Alon. Ang pagdampi ng kanyang kamay ay tila isang kuryenteng gumising kay Alon. Nag-angat siya ng tingin. Ang mga mata niya, na puno ng luha at galit, ay sinalubong ang mga mata ni Hiraya. Sa mga mata ni Hiraya, wala siyang nakitang paghusga o pangmamaliit. Ang nakita niya ay pag-unawa. Ang tatay ko! Nagsimulang magkwento si Alon. Ang boses ay basag at nanginginig. Siya ang pinakamatapat na pulis na kilala ko, Major. Tinuruan niya ako na ang karangalan ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pero tinanggal siya sa serbisyo dahil sa kasong yan. Inakusahan siyang tumatanggap ng lagay. Nawala ang lahat sa kanya. Ang trabaho niya, ang mga kaibigan niya, ang dangal niya. Hindi nagtagal, inatake siya sa puso. Sabi ng doktor, dahil daw sa matinding stress at depression, ang bawat salita ay isang dagok sa puso ni Hiraya. Ngayon, naiintindihan na niya ang pagpupursigi ni Alon na maging isang mahusay na pulis ay hindi lang para sa sarili niya. Ito ay para maibalik ang karangalan na ninakaw mula sa kanilang pamilya. At si Gideon, pagpapatuloy ni Alon, ang kamao ay kumuyom. Magkasama sila noon sa presinto. Ang sabi ng tatay, si Gideon daw ang nag-imbestiga at nag-udyok sa mga opisyal na paniwalaan ang mga pekeng ebidensya. Pagkatapos matanggal ng tatay ko, si Gideon ang na-promote. At pagkatapos, bigla na lang din siyang nawala sa serbisyo. Hinila ni Hiraya ang folder at muling binasa ang mga detalye. Ngayon, mas malinaw na ang lahat. Hindi ito coincidence, Alon, sabi niya. At sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa kanyang pangalan ng walang ranggo. Ginamit ni Gideon ang kaso ng tatay mo para umakyat sa pwesto. Pagkatapos, ginamit niya ang pwestong yon para makipag-ugnayan sa sindikato. At nang maging masyadong mainit na ang sitwasyon, nag-retire siya at dinala ang kanyang operasyon sa sinagtala. Ang ginawa nila sa akin, ito rin ang ginawa nila sa tatay mo. Ang koneksyon.
Ang lihim na koneksyon ay hindi lang sa pagitan ng mga kaso. Ito ay nasa pagitan nila. Ang kanyang kaso ay naging susi para buksan ang baul ng nakaraan ni Alon. Nag-angat ng tingin si Alon at sa gitna ng kanyang mga luha, may bagong apoy na nag-aalab sa kanyang mga mata. Isang apoy ng galit at determinasyon. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ngayon, meron na itong direksyon. Hindi na to tungkol sa akin, Major, sabi ni Alon, pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi na to tungkol sa pagkakamali ko sa'yo. Para na to sa tatay ko. Tumayo si Hiraya at inilahad ang kanyang kamay kay Elon. Para ito sa tatay mo. At para sa lahat ng naging biktima nila, tiningnan ni Alon ang kamay ni Hiraya. Ang kamay na minsan niyang pinusasan. Nag-alinlangan siya sandali. Pagkatapos ay tinanggap niya ito at nagpatulong sa pagtayo. Nang sila'y makatayo, hindi nila agad binitawan ang kamay ng isa't isa. Sa ilalim ng nag-iisang bumbilya sa gitna ng maalinsangang bodega, may bagong nabuo sa pagitan nila. Hindi na sila major at corporal. Hindi na sila biktima at salarin. Sila ay dalawang taong pinag-isa ng isang layunin, ng isang kalaban, at ng isang masakit na nakaraan. Inilabas ni Hiraya ang kanyang cellphone at kinunan ng litrato ang bawat pahina ng lumang report, bawat pangalan, bawat petsa. Kailangan nating mag-ingat, sabi ni Hiraya. Ang boses ay seryoso na ulit. Kung nalaman nilang naghahalongkat tayo, hindi sila mag-aatubiling patahimikin tayo. Tumango si Alon. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit mas malakas na ngayon ang pagnanais niyang mabigyan ng hustisya ang kanyang ama. Anong susunod na plano, Major? Tiningnan ni Hiraya si Alon. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay iba na sa lalaking nakilala niya sa mall. May bigat sa kanyang mga mata. Isang bigat na nagbibigay sa kanya ng bagong katatagan. Ibibigay natin sa kanila ang hustisya na matagal nang ipinagkait. Sagot ni Hiraya, ang mga mata ay nag-aapoy. We will clear your father's name and we will make Gideon Lazaro pay for everything. Bago sila umalis, tumigil si Hiraya sa may pintuan. Lumingon siya kay Alon. At Alon, sabi niya, salamat. Hindi malinaw kung para saan ang pasasalamat na yon. Kung para ba sa impormasyon o sa pagtitiwala. Ngunit para kay Elon, ang isang salitang yon mula kay Major Alcantara ay sapat na. Habang paalis sila ng presinto, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Hiraya. Isang text message mula sa isang unknown number. Ang laman ng mensahe ay isang pangungusap lang. Ngunit sapat na yon para manlamig ang kanyang buong katawan. Major, alam niyang nag-iimbestiga ka. Mag-ingat ka. Ang text message ay parang isang malamig na kamay na biglang humawak sa batok ni Alon. Ang babala ay malinaw. Hindi na sila naglalaro sa dilim. Alam na ng kalaban na may aninong sumusunod sa kanila. Ang mga sumunod na araw ay naging mas delikado. Bawat galaw ni Alon sa presinto ay tila may nanonood. Bawat kilos niya ay kinakalkula. Ang simpleng pag-uusap sa mga kapwa-pulis ay naging isang pagsubok. Sino ang kaibigan? Sino ang nagmamasid? Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga papeles sa kanyang mesa, nilapitan siya ni Captain Velasco. De Guzman, sabi nito, ang boses ay walang emosyon. May special operation mamayang gabi. Isang buy-bus sa may bodega malapit sa pier. Backup ka lang. Sumunod ka sa team ni Sergeant Ramirez. Maliwanag? Yes, sir, sagot ni Alon, ngunit may naramdaman siyang kakaiba. Hindi siya karaniwang sinasama sa mga anti-drug operation. At ang pag-uutos ni Captain Velasco ay masyadong direkta, masyadong biglaan. Agad siyang nag-text kay Hiraya. Pinapasama ko sa isang buy-bus mamaya. Kakaiba ang pakiramdam ko dito. Ang reply ni Hiraya ay mabilis. Huwag kang pumunta. Sabihin mong masama ang pakiramdam mo. It's a trap. Ngunit huli na ang lahat. Nakatayo na sa kanyang likuran si Sergeant Ramirez. Tara na, De Guzman. Tayo na daw ang mauna sa area. Walang nagawa si Alon. Ang pagtanggi sa isang direktang utos ay insubordination. Mahuhuli siya
sa isang patibong kung tatanggi siya at papasok siya sa isa pang patibong kung susunod siya. Pinili niya ang landas kung saan meron pa siyang kahit katiting na kontrol. Habang nasa sasakyan na sila, sinubukan niyang kumuha ng detalye. Sino ang target natin, Sarge? Isang malaking isda raw de Guzman. High-value target, sagot ni Ramirez. Ngunit ang mga mata nito ay hindi tumitingin sa kanya. Laging nakatuon sa daan. Ang lugar ay isang abandonadong bodega sa dulo ng pier. Madilim, amoy kalawang, at maalat na hangin. Iniwan siya ni Ramirez sa isang eskinita. Dito ka lang. Mag-antay ka ng signal. Ikaw ang magiging blocking force sa likod. Nag-iisa si Alon sa dilim. Ang tanging naririnig niya ay ang hampas ng alon at ang kaluskos ng mga daga. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang baril. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng anumang kahina-hinalang kilos. 10 minuto, 15 minuto, walang signal, walang putok ng baril. Tanging ang nakabibinging katahimikan. Kinutuban na siya ng masama. Ito na yon. Bigla, mula sa kadiliman, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. De Guzman! Si Captain Velasco. Nakahinga siya ng maluwag. Sir, ano pong nangyari? Asan ang team? Pinauwi ko na. False alarm. Halika na. Sabi ni Velasco, papalapit sa kanya. Ngunit kasabay ng paglapit ni Velasco, may 2 pang anino ang lumabas mula sa likod ng mga container van. Bago pa man makakilos si Alon, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang tiyan at isa pa sa kanyang likod. Napaluhod siya. Hirap huminga. Ano? To. Sir? Hirap niyang tanong. Ngumisi si Velasco. Masyado kang maraming alam, de Guzman. Masyado kang nagiging pakialamero. Sa gitna ng panlalabo ng kanyang paningin, isang malakas na sigaw ng raid. Ang umalingaw-ngaw. Biglang bumukas ang mga malalakas na ilaw mula sa lahat ng direksyon nakatutok sa kanila. Isang grupo ng mga pulis na naka-full battle gear ang sumugod. Ngunit ang mga baril nila ay hindi nakatutok kay Velasco. Nakatutok ang mga ito sa kanya. Nanghina si Alon. Habang nakaluhod, isang lalaki ang lumapit at may inilagay sa bulsa ng kanyang jacket. May isa namang nagmamadaling pumunta sa locker niya sa presinto na kanina pa pala bukas. Positive! May nakuha tayong 1 kilo ng shabu sa subject. Sigaw ng isang pulis. Positive rin dito! May 500,000 pan cash sa locker niya. Sigaw ng isa pa, hindi makapaniwala si Alon. Pinipilit niyang tumayo, ngunit isang paa ang tumapak sa kanyang likod. Idiniin siya sa maruming semento. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita niya ang mukha ni Gideon Lazaro. Nakatayo sa tabi ni Velasco, ngumingisi na parang isang demonyo. Sayang ka, de Guzman, sabi ni Gideon. Kung naging matalino ka lang sana, tulad ng tatay mo. Ay teka, tanga rin pala yon. Ang pang-insulto sa kanyang ama ang nagbigay kay Alon ng huling lakas. Sumigaw siya at sinubukang lumaban. Mga hayop kayo! Mga traidor! Isang malakas na hampas ng dulo ng baril sa kanyang ulo ang nagpatigil sa kanya. Ang huli niyang nakita, bago siya mawalan ng malay ay ang mga camera flashes. Mula sa media na bigla na lang dumating sa eksena. Nagising si Alon sa isang malamig na selda. Masakit ang kanyang ulo at ang buong katawan. Agad siyang napabangon. Ang alaala ng patibong ay bumalik na parang isang alon. Isang gwardiya ang lumapit sa selda. May tawag ka, de Guzman? Inabot sa kanya ang isang telepono. Hello? Nanginginig niyang sabi. Alon! Ang boses ni Hiraya. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang pag-aalala sa boses nito. Hiraya. Basag ang kanyang boses. Ang lahat ng katatagan niya ay gumuho. Patibong to. Patibong to. Paulit-ulit niyang sinabi na parang isang sirang plaka. Ang kahihiyan, ang galit, ang kawalan ng pag-asa ay bumuhos lahat sa mga salitang iyon. Alam ko. Mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Hiraya mula sa kabilang linya. Nakita ko sa balita.
Makinig ka, Alon. Huwag kang aamin sa kahit ano. Huwag kang pipirma ng kahit anong papel. Papunta na ako dyan. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Alon sa sahig ng selda. Isinandal ang likod sa malamig na pader. Ang lalaking gustong ibalik ang karangalan ng kanyang ama ay ngayon nakakulong, inakusahan bilang isang drug pusher. Ang tadhana ay isang malupit na komedyante. Ilang oras ang lumipas. Dumating si Hiraya. Nakita niya ito mula sa rehas. Ang mukha nito ay isang maskara ng kontroladong galit. Ngunit hinarang siya ng mga gwardya. "Sorry, Major. Orders from the top. Walang pwedeng dumalaw sa suspect," sabi ng desk officer. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nagpupuyo sa galit si Hiraya. "Anong orders from the top? Sino ang nag-utos?" Ngunit walang sumasagot. Ang pader na sinabi ni Diwa ay biglang naging mas mataas, mas matibay. Mula sa kanyang selda, nakita ni Alon ang pagkabigo sa mga mata ni Hiraya. Tumingin ito sa kanya. Isang tingin na puno ng pangakong hindi siya susuko. Ngunit sa ilalim ng tinging iyon, nakita rin ni Alon ang sakit. Napilitang umalis si Hiraya at sa pag-alis niya, naiwan si Alon sa dilim, nag-iisa. Ang huling sinag ng pag-asa na dala ni Hiraya ay nawala kasama niya. Sila na ang nanalo. Ang sistema, ang mga anino, ang mga halimaw na suot ang parehong uniforme na minsan niyang ipinagmalaki. Nanalo na sila. Ang pader. Ito ang unang bagay na sumalubong kay Hiraya. Isang pader ng katahimikan, isang pader ng mga patakaran, isang pader ng mga tingin na umiiwas. Sa loob ng presinto na minsan niyang itinuring na pangalawang tahanan, siya ngayon ay isang outsider, isang kaaway. Pagkatapos siyang pagbawalan na makita si Alon, dumiretso siya sa opisina ng pinakamataas na opisyal sa buong distrito, ang kanyang direktang superior at mentor, si General De Leon. "Hiraya, anong ginagawa mo dito?" tanong ng general. Ang mukha ay seryoso. Walang bakas ng dati nilang pagiging malapit. "Sir, kailangan nating pag-usapan ang tungkol kay Corporal de Guzman. Isa itong frame-up. May ebidensya ako na sindikato ang nasa likod nito, na pinamumunuan ni Gideon Lazaro at may mga kasabwat dito sa loob ng presinto." Diretsong sabi ni Hiraya. Ipinatong ang folder na naglalaman ng mga litrato at kopya ng lumang kaso ng ama ni Alon. Hindi man lang tiningnan ng general ang folder. Sumandal ito sa kanyang silya, pinagsalikop ang mga daliri at tumitig kay Hiraya na parang isang amang dumidisiplina sa isang pasaway na anak. "Major Alcantara," sabi niya, at ang paggamit niya ng apelyido nito sa halip na Hira ay isang malinaw na senyales. "Alam mo ba kung gaano kalaking kahihiyan ang idinudulot mo sa buong distrito? Una, yung eskandalo mo sa mall. Ngayon, ipinagtatanggol mo ang isang pulis na nahulihan ng 1 kilong droga. Saan ka ba kumukuha ng tapang mo?" "Sir, hindi po tapang to. Trabaho po natin to. Ang hanapin ang katotohanan," giit ni Hiraya. "Katotohanan?" Tumawa ang general, isang tawang walang saya. "Ang katotohanan, Major, ay nahuli si De Guzman na may droga. Ang katotohanan ay may 500,000 noon sa locker niya." "Case closed. Pinapayuhan kitang lubayan mo na ang kasong ito. Itigil mo na ang sarili mong investigasyon bago ka pa madamay ng tuluyan. Masyado ka nang malayo ang nararating, Hiraya. Baka hindi ka na makabalik." Ang banta ay nakabalot sa isang kunwari pag-aalala. "Sir, kasama ka rin ba nila?" Mahinang tanong ni Hiraya, isang tanong na halos hindi niya kayang bigkasin. Tumayo ang general. Ang anino nito ay tila lumamon sa buong silid. "Isa pa yung pag-aakusa mo na walang basehan, Major. Formal order ito. Itigil mo na ang investigasyon mo. Ngayon din, you are officially off the case. Bumalik ka sa regular duties mo. At kung hindi ka susunod, ako mismo ang mag-aasikaso ng suspension mo." Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon. Ang taong pinagkakatiwalaan niya
ang kanyang mentor ay isa sa kanila. O kung hindi man, isa ito sa mga takot na mabangga sila. Alinman sa dalawa, pareho lang ang resulta. Nag-iisa na siya. Lumabas si Hiraya sa opisina na parang isang sundalong natalo sa giyera. Tinalikuran siya ng sistema na kanyang ipinaglaban. Dinalaw niya ulit si Alon. Ngunit sa pagkakataong ito, sa city jail na, kung saan ito inilipat. Sa pamamagitan ng tulong ni Diwa, nagkaroon siya ng ilang minuto bilang legal counsel nito. Ang silid-dalawan ay maliit at mainit. Nakaupo si Alon sa kabilang panig ng isang makapal na salamin. Kausap siya sa pamamagitan ng isang itim na telepono. Ang dating matikas na pulis ay ngayon, isang bilanggo na nakasuot ng kulay kahel na uniforme. May pasa ito sa gilid ng kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Sinabi na nila sa akin, Major, bungad ni Alon, ang boses ay pagod. Suspended indefinitely, facing criminal and administrative charges. Tatanggalin na daw ako sa serbisyo. Ngumiti siya ng mapait. Ang bilis. Ang bilis nilang sirain ang buhay ng isang tao. Lalaban tayo, Alon. Sabi ni Hiraya, idinikit ang kanyang palad sa salamin. Umiling si Alon. Huwag na, Major. Tama na. Itigil niyo na to. Idadamay ka lang nila. Idadamay ka pa. Tumingin siya sa mga mata ni Hiraya. Sila na ang nanalo. Iligtas niyo na lang ang sarili niyo. Kalimutan niyo na ako. Hindi. Matigas na sagot ni Hiraya. Ang pagtanggi niyang yun ay hindi lang para kay Alon. Para rin yun sa sarili niya. Ang sumuko ay ang pag-amin na lahat ng pinaniniwalaan niya ay kasinungalingan. Hindi ako susuko sa'yo. Bakit? Tanong ni Alon. Ang mga mata ay naghahanap ng sagot. Dahil sa kaso? O dahil sa konsensya mo? Natigilan si Hiraya. Hindi niya masagot. Hindi na niya alam. Ang linyang naghihiwalay sa tungkulin at sa personal na damdamin ay tuluyan ng nabura. Dahil naniniwala ako sa iyo, Alon. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Pagkatapos ng pag-uusap, dumiretso si Hiraya sa bahay ni Diwa. Pagpasok pa lang niya sa pinto, bumagsak na siya. Ang lahat ng lakas, lahat ng katatagan na ipinakita niya sa buong araw ay biglang nawala. Niyakap siya ni Diwa habang umiiyak siya ng walang tunog. Isang pag-iyak ng pagod, ng galit at ng matinding pagkabigo. Wala na, Diwa, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Hawak nila ang lahat. Ang ebidensya, ang mga opisyal. Wala na tayong laban. All is lost. Hinaplos ni Diwa ang kanyang buhok. Mayroon, mahinang sabi nito. Mayroon pa. Ano? Sabi mo. Pinilit nilang baguhin ang report mo tungkol sa insidente sa mall. Sabi mo, inutusan si Alon na sabihing uncooperative ka, pero hindi mo sinunod at alam kong hindi rin niya sinunod. Anong punto mo? Ang punto ko, Hira, ay may 2 report na nagsasabing walang basihan ang unang paghuli sa'yo. Kung mapapatunayan natin na ang buong insidente sa mall ay isang setup, masisira ang kredibilidad nila. Magsisimula silang magtaka kung bakit nila kailangang i-set up ang isang major at doon tayo magsisimula ulit. Isang maliit na sinag ng pag-asa, ngunit paano? Tumingin si Hiraya sa labas ng bintana. Gabi na. Ang syudad ay puno ng mga ilaw, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Tinalikuran siya ng kanyang mga kasama. Ang lalaking pinangakuan niyang tutulungan ay sumusuko na. Ang mga kalaban ay tila hindi magagapi. Kinuha niya ang kanyang plaka mula sa kanyang bag at tinitigan ito. Ang selyo ng Republika ng Pilipinas, ang mga salitang Service, Honor, Justice. Naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang palad. May desisyon siyang kailangang gawin. Ang sumunod sa utos at iligtas ang kanyang karera o ang isugal ang lahat para sa isang laban na halos sigurado na ang kanilang pagkatalo. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Pagod, wasak,
Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi pa rin namamatay. Kinabukasan, pumasok si Hiraya sa opisina ni General De Leon. Inilapag niya ang isang sobre sa mesa nito. "Ano to?" tanong ng general. "Application for an indefinite leave of absence, sir," sagot ni Hiraya. Ang boses ay kalmado. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang plaka mula sa kanyang bulsa at dahan-dahan itong ipinatong sa ibabaw ng sobre. Hindi ko kayang magsuot nito habang hinahayaan kong mabulok sa kulungan ang isang inosenteng tao. Itutuloy ko ang investigasyong ito, General, hindi bilang isang pulis na nasa ilalim ng inyong utos, kundi bilang isang ordinaryong mamamayan na naghahanap ng hustisya. At sa mga salitang iyon, tinalikuran niya ang lahat, ang kanyang ranggo, ang kanyang karera, ang kanyang buong buhay, para sa isang laban na hindi niya sigurado kung paano ipapanalo. Ang paglapag ni Hiraya ng kanyang plaka sa mesa ni General De Leon ay hindi isang pagsuko. Ito ay isang pagpapalaya. Ngayon, wala nang mga patakarang pumipigil sa kanya. Wala nang ranggong kailangang protektahan. Ang tanging batas na kailangan niyang sundin ay ang batas ng tama at mali. Ang apartment ni Diwa ay naging kanilang war room. Ang coffee table ay napuno ng mga dokumento, mga litrato, at mga tasa ng kape. Halos 2 araw na silang walang tulog. Muling binubuhay ang nag-iisang kaso na hawak nila. Ang kaso ng ama ni Alon. "Kailangan nating balikan ang simula." "Diwa," sabi ni Hiraya. Ang mga mata ay namumula sa pagod, ngunit nag-aalab sa determinasyon. Lahat ng ebidensya laban kay Alon, gawa-gawa lang. Imposibleng mahanap natin ang butas doon. Pero ang kaso ng tatay niya, luma na yon, 15 taon na. May mga bagay silang maaaring nakalimutan. May mga taong maaaring handa ng magsalita. Pinag-aralan nilang muli ang bawat pahina ng lumang report, bawat pangalan, bawat testimonya. "Wala, Hira," sabi ni Diwa, sumasandal sa sofa, halatang pagod na rin. "Ang lahat ng testimonya, sinusuportahan ang isa't isa. Si Gideon Lazaro ang star witness. Ang salita niya laban sa salita ni J. De Guzman. At pinanigan siya ng investigating committee. Dahil may nag-utos sa committee," sabi ni Hiraya. "Pero sino at bakit?" Napahawak siya sa kanyang sentido. Pilit na pinipiga ang kanyang utak. May kulang. May isang piraso ng puzzle na hindi natin nakikita. Muli niyang binasa ang salaysay ng isa sa mga minor witnesses. Isang janitor sa presinto noon. Ito ay isang maikling testimonya. Sinasabing nakikita niya si PO3 Antonio de Guzman na madalas kausap ang mga kahina-hinalang tao. Ngunit sa dulo ng statement, may isang pangungusap na hindi nila pinansin noon. Isang detalyeng tila walang kwenta. Lagi pong dala ni Patrolman Lazaro noon ang kanyang itim na kwaderno. Doon daw po niya isinusulat lahat, parang listahan. Isang itim na kwaderno, isang listahan. Biglang napatayo si Hiraya. "Diwa, yung kwaderno." "Anong kwaderno?" ang sabi ng janitor. "May itim na kwaderno si Gideon. Isang listahan." Ang mga mata ni Hiraya ay biglang nagkaroon ng buhay. Paano kung yun ang ledger niya? Ang listahan ng mga transaksyon, ang mga pangalan ng mga binibigyan niya ng lagay, ang mga utos na natatanggap niya. Ang isang taong kasing ingat at kasing paranoid ni Gideon, siguradong meron siyang record, isang insurance policy, kung sakaling may bumaliktad sa kanya. Isang kwaderno, mula 15 taon na ang nakalipas? Nag-aalinlangang tanong ni Diwa. "Hira, yan ay isang long shot. Baka itinapon na niya yon." "Hindi," mabilis na sagot ni Hiraya. "Ang isang taong tulad ni Gideon, hindi niya itatapon ang ganoong bagay. Masyadong mahalaga, masyadong makapangyarihan. Itatago niya ito sa isang lugar na pinaka-safe para sa kanya. Ang kanyang teritoryo, ang kanyang kaharian." "Ang Sinagtala Mall," sabay nilang sabi.
Isang plano ang mabilis na nabuo sa isip ni Hiraya. Isang plano na mapanganib, ilegal, at lubhang desperado. Kinagabihan, ginamit ni Hiraya ang burner phone na binili niya para tawagan ang numero ni Alon na naisaulo niya. Sa tulong ng koneksyon ni Diwa sa loob, pinayagan si Alon ng isang maikling tawag. "Alon, ako to." Simula ni Hiraya. "Hiraya, anong nangyari?" Sabi nila. "Alam ko, naka-leave ako. Makinig ka." Putol ni Hiraya sa kanya. "May lead kami. Isang itim na kwaderno. Ang ledger ni Gideon. Naniniwala kaming nasa opisina niya ito sa mall." Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, "Anong plano mo?" "Papasukin ko ang opisina niya mamayang gabi." "Ano?" "Hiraya, hindi pwede. Masyadong delikado. Paano kung mahuli ka? Lalo lang lalala ang lahat." Sigaw ni Alon sa telepono. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Wala na tayong ibang pagpipilian, Alon. Ito na ang huling barahan natin. Kung makuha natin yun, hindi lang ikaw ang lalaya. Masisira natin ang buong sindikato. Hayaan mong ako. Hayaan mong may gawin ako. Wala kang magagawa dyan sa loob." Malumanay ngunit matatag na, sabi ni Hiraya. "Ako ang nasa labas. Ako ang gagawa nito. Maniwala ka sa akin." Bago pa man makasagot si Alon, isang boses sa kabilang linya ang nagsabing tapos na ang oras. "Ginagawa ko to para sa tatay mo. At para sa'yo." Pahabol ni Hiraya. Halos pabulong bago maputol ang linya. Ang pag-amin na yon ay hindi lang para kay Alon. Ito ay para sa sarili niya. Ang pag-amin na ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa prinsipyo. Naging personal na ito. 12:00 ng hating gabi. Ang Sinagtala Mall ay isang natutulog na higante. Tahimik at madilim. Suot ang itim na damit, itim na bonnet at gloves. Si Hiraya ay parang isang anino na gumagapang sa likurang bahagi ng gusali. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kaalaman sa covert operations. Pinag-aralan niya ang blueprint ng mall, ang lokasyon ng mga CCTV, at ang schedule ng mga nag-iikot na gwardiya sa pamamagitan ng isang fire exit na alam niyang may depekto ang lock. Nakapasok siya sa loob. Ang bawat hakbang sa loob ng madilim at tahimik na mall ay nakakakaba. Ang bawat kaluskos ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Dumiretso siya sa administration hallway kung saan naroon ang opisina ni Gideon. Isang simpleng lock ang nasa pinto. Gamit ang isang set ng lockpicks na lagi niyang dala, nabuksan niya ito sa loob lang ng 30 segundo. Ang opisina ni Gideon ay malinis at organisado. Masyadong malinis. Walang kahit anong personal na gamit, maliban sa isang litrato ng kanyang sarili na naka-uniforme pa ng pulis. Sinimulan ni Hiraya ang paghahanap. Sa mga drawer, sa ilalim ng mesa, sa likod ng mga painting. Wala. Napatingin siya sa isang malaking steel cabinet. Nakapadlock. Ngumisi siya. Ito na siguro yon. Ngunit ang padlock ay mas komplikado. Aabutin siya ng ilang minuto para buksan ito. Habang abala siya sa pagkalikot ng padlock, isang mahinang tunog ang narinig niya mula sa labas. Yabag ng paa. Papalapit. Napatigil si Hiraya. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Nahuli na ba siya? May nag-abang ba sa kanya? Sinubukan niyang pakinggan. Ang yabag ay mabagal. Tila nag-i-inspeksyon. Huminto ito sa tapat mismo ng pinto ng opisina. Napahawak ng mahigpit si Hiraya sa kanyang lockpick. Handa itong gamitin bilang sandata. Pinigil ni Hiraya ang kanyang paghinga. Ang katahimikan ay parang isang bombang sasabog anumang oras. Ang anino sa ilalim ng pinto ay hindi gumagalaw. Biglang umikot ang doorknob. Click! Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa isang mabilis na kilos, nagtago si Hiraya sa likod ng malaking cabinet. Ang katawan ay idiniin sa malamig na pader. Ang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinakiramdaman niya ang pagpasok ng tao sa loob ng madilim na silid. Narinig niya ang pag-click ng switch at isang maliit na table lamp ang bumukas
Nagbibigay ng limitado at madilim na liwanag. Hindi niya makita kung sino ito mula sa kanyang pinagtataguan. Ngunit ang yabag ay pamilyar, mabigat, may awtoridad. Nakarinig siya ng pagbukas ng isang drawer. Pagkatapos, isang mahinang kalansing ng mga susi. At ang tunog ng pagbubukas ng padlock ng steel cabinet na kanina lang ay pilit niyang binubuksan. Sumilip si Hiraya. Isang maliit na siwang sa pagitan ng cabinet at pader ang nagbigay sa kanya ng limitadong tanawin. Ang likod ng isang lalaki, ang likod ni Gideon Lazaro. May kinuha si Gideon mula sa isang nakatagong kompartimento sa loob ng cabinet. Isang maliit, kulay itim at balat ang pabalat na kwaderno. Ang huling baraha. Ngunit bago pa man makaisip ng susunod na hakbang si Hiraya, habang hawak ni Gideon ang kwaderno, bigla itong huminto. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata ay direktang nakatutok sa direksyon ng kanyang pinagtataguan, na para bang naamoy nito ang kanyang presensya. May tao ba dyan? Malamig na tanong ni Gideon sa katahimikan ng gabi. Ang boses nito ay tumagos sa pandinig ni Hiraya. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga. Ang distansya sa pagitan nila ay 10 talampakan lang. Isang maling galaw at tapos na ang lahat. Ang tanong ni Gideon Lazaro ay parang isang patalim na nakatutok sa leeg ni Hiraya. Ang buong katawan niya ay nanigas. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na manatiling tahimik. Ngunit si Alon de Guzman, na nakakulong sa isang selda, ay hindi mapakali. Mula nang matapos ang tawag ni Hiraya, ang isip niya ay nagliliyab. Ang imahe ni Hiraya na mag-isang pumapasok sa teritoryo ng kalaban ay isang bangungot. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang maupo lang habang ang babaeng nag-iisang naniniwala sa kanya ay isinusuugal ang buhay nito. "Guard! Guard!" Sigaw niya kinakalampag ang rehas. "Ano na naman, de Guzman?" Inis na sabi ng gwardiya. "Kailangan kong tumawag. Isang tawag lang, emergency. Tungkol sa kaso ko." Pagmamakaawa ni Alon. Dahil sa pagpupumilit ni Alon at sa kaunting awa, pinagbigyan siya. Isang tawag. Ginamit niya ito hindi para tawagan si Hiraya, kundi ang ina ni Hiraya, na ang numero ay ibinigay sa kanya ni Diwa para sa mga emergency. Nagpanggap siyang isang kasamahan sa trabaho. "Ma'am, pasensya na po sa abala. May emergency lang po at kailangan ni Major. Alam niyo po ba kung nasaan siya?" "Wala siya dito, iho," ang sabi niya. "May pupuntahan lang na importante, pero kanina pa siya umalis." "Bakit? May problema ba?" Doon, kinumpirma ni Alon ang kanyang kutob. Nag-iisa si Hiraya. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa kanyang selda. Ang isip ay nag-iisip ng paraan. Wala siyang magagawa. Nakakulong siya. Pero hindi niya kayang manahimik lang. Bigla, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong ideya. "Guard! Ang tiyan ko! Ang sakit!" Sigaw niya. Napahawak sa kanyang tiyan at dahan-dahang bumagsak sa sahig. Umarte siyang parang inaatake sa appendicitis. Ang mukha ay namimilipit sa sakit. Ang komosyon ay nakakuha ng atensyon. Ilang minuto pa, dinala siya sa infirmary ng kulungan. Habang hinihimatay, ang kanyang mga mata ay nagmamasid, naghihintay ng tamang tiyempo. Samantala, sa opisina ni Gideon, dahan-dahang humakbang si Gideon palapit sa cabinet. Ang kanyang mga mata ay parang isang agila na sinusuri ang bawat anino. Hawak pa rin niya ang itim na kwaderno. Nang biglang, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa kabilang dulo ng hallway. Isang tunog ng nabasag na salamin. Napamura si Gideon. "Sino yan?" Agad niyang ibinalik ang kwaderno sa cabinet. Nilock ito at mabilis na lumabas ng opisina para tingnan ang ingay. Dala ang kanyang baril. Nang marinig niyang papalayo ang mga yabag, doon lang nakahinga si Hiraya. Hindi niya alam kung ano ang ingay na yon, ngunit isa yung milagro. Mabilis siyang kumilos. Gamit ang kanyang lockpick, muli niyang binuksan ang padlock ng cabinet. Kinuha niya ang kwaderno. Isiniksik sa loob ng kanyang jacket.
Ngunit bago siya makaalis, napansin niya ang susi na iniwan ni Gideon sa ibabaw ng mesa. Ang susi sa padlock. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kinuha niya ang susi, nilak muli ang cabinet, at itinapon ang susi sa ilalim ng mesa, sa isang madilim na sulok. Para isipin ni Gideon na nailaglag niya lang ito at hindi pagnanakaw ang nangyari. Dahan-dahan siyang lumabas ng opisina at gumapang sa sahig ng madilim na hallway, palayo sa direksyon ng ingay. Sa kabilang dulo, nakita ni Gideon ang isang basag na bintana ng isang tindahan. Walang tao. Isang pusa ang biglang tumalon palabas, na siyang pinagmulan ng ingay. Isang maling alarma. Ngunit nang pabalik na siya, napansin niya ang pinto ng kanyang opisina. Bahagyang nakaawang. Sigurado siyang isinara niya ito. Kinabahan siya. Mabilis siyang pumasok. Tiningnan ang cabinet. Nakalak pa rin. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Wala ang susi. Tumingin siya sa sahig at nakita ito sa ilalim ng mesa. Nakahinga siya ng maluwag. Tumatanda na talaga. Bulong niya sa sarili. Iniisip na dahil lang sa pagmamadali. Hindi niya alam. Sa mga sandaling iyon, si Hiraya ay papalabas na ng gusali sa infirmary ng kulungan. Habang ang doktor ay naghahanda ng gamot, biglang nagising si Alon. Sa isang iglap, itinulak niya ang doktor. Sinunggaban ang isang tray ng mga medical instrument at ibinato ito sa salaming bintana. Ang tunog ng nabasag na salamin, nilikha niya ang kanyang sariling diversion. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo siya palabas ng infirmary sa hallway. Ngunit ang kalayaan niya ay panandalian. Hinarang siya ng mga gwardiya. Nagpumiglas siya. Kailangan kong makaalis. May papatayin sila. Pakinggan ninyo ako. Ngunit para sa kanila, siya ay isang desperadong bilanggo. Pinagtulungan siya, pinusasan, at kinaladkad pabalik sa selda. Ang kanyang plano ay nabigo. Nang makalabas si Hiraya sa mall, ang malamig na hangin ng gabi ay parang isang yakap. Nagtagumpay siya. Hawak niya ang ebidensya. Habang naglalakad siya palayo sa madilim na kalye, biglang isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Major! Lumingon siya, handang lumaban. Ngunit ang nakita niya ay si Mang Cardo, ang security guard. Hingal na hingal. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Hiraya. Sinusundan ko po kayo, sabi ng matanda. Nakita ko po kayong pumasok. Nag-alala po ako. Alam ko pong mapanganib. Naghahanap po ako ng paraan para makatulong. Ako po ang bumasag ng bintana. Natigilan si Hiraya. Ang lalaking minsang duwag ay nagpakita ng tapang para sa kanya. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay natigil ng isang itim na van ang huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto at dalawang lalaking nakabonet ang mabilis na bumaba. Takbo! Sigaw ni Hiraya. Hinawakan niya si Mang Cardo at tumakbo sila sa isang madilim na eskinita. Isang habulan ang nagsimula. Ang mga anino ng gabi ay naging kanilang kakampi at kalaban. Narinig nila ang mga yabag sa kanilang likuran. Malapit na sila. Sa dulo ng eskinita, nakita ni Hiraya ang isang mataas na pader. Wala na silang matatakbuhan. Dito, Major! Sabi ni Mang Cardo. Itinuro ang isang kalawanging hagdan pang-apoy na unang umakyat si Hiraya. Habang paakyat si Mang Cardo, isang kamay ang humila sa kanyang paa. Napasigaw ang matanda. Bumaba si Hiraya at sinipa ng buong lakas ang lalaki. Binitawan nito si Mang Cardo. Akyat na! Sigaw ni Hiraya. Nang makarating sila sa bubong, tinulak ni Hiraya ang hagdan pababa. Naiwan ang mga humahabol sa kanila sa ibaba. Ligtas sila. Sa ngayon, mula sa bubong, tanaw nila ang buong syudad. Hingal na hingal. Umupo sila. Salamat, sabi ni Hiraya. Ang boses ay puno ng pasasalamat. Walang anuman po, Major. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Sagot ni Mang Cardo. Binuksan ni Hiraya ang kanyang jacket at inilabas ang itim na kwaderno. Sa liwanag ng buwan, binuklat niya ito. Ang kanyang hininga ay napatigil. Hindi lang ito isang listahan.
Ito ay isang detalyadong talaan, mga petsa, mga pangalan, mga halaga, at ang mga pangalan, hindi lang ito mga ordinaryong pulis. May mga pangalan ng piskal, ng huwes, at sa pinakahuling pahina na may pinakamalaking halaga sa tabi nito, ang pangalan ng kanyang mentor, General De Leon. Ang hawak niya ay hindi lang isang ebidensya. Ito ay isang bomba na kayang magpabagsak sa buong sistema ng hustisya sa lungsod ng Maharlika. Ang itim na kwaderno ay parang isang mabigat na bato sa kamay ni Hiraya. Bawat pangalan na nakasulat doon ay isang haligi ng sistema, mga haliging bulok at marupok na pala. Ang pagbagsak ng isa ay maaring maging sanhi ng pagguho ng lahat. Alam niyang hindi niya ito pwedeng dalhin sa lungsod ng Maharlika. Ang kamandag ng ahas ay kumalat na sa buong katawan. Kailangan niya ng gamot mula sa labas. Mula sa bubong, tinawagan niya si Diwa. Nasa akin na, pero mas malala pa sa inaakala natin. Kailangan ko ng tulong mo. Sa tulong ni Diwa, nakipag-ugnayan sila sa isang ahensya na hindi pa nababahiran ng korupsyon, ang National Bureau of Investigation's Special Task Force on Anti-Corruption, isang grupo ng mga piling ahente na direktang nagre-report sa pinakamataas na tanggapan sa bansa. Isang lihim na pagpupulong ang naganap sa madaling araw sa isang safe house sa labas ng syudad. Dinala ni Hiraya si Mang Cardo na ngayon ay isa ng state witness. Sa harap ng hepe ng task force, inilahad ni Hiraya ang lahat. Ang kwento ng kanyang pagkahuli, ang kwento ng ama ni Alon, at ang pinakamabigat sa lahat, ang itim na kwaderno. Ang bawat pahina ay kinuna ng litrato, sinuri, at idinokumento. Ang reaksyon sa mukha ng mga batikang investigador ay hindi maitago, isang halo ng pagkamangha at galit. Major Alcantara, sabi ng hepe ng task force, ang hawak mo ay hindi lang ebidensya. Ito ang susi para linisin ang buong rehiyon. Pero kailangan nating mag-ingat. Ang mga taong ito, kapag naramdaman nilang wala na silang matatatakbuhan, magiging mas mapanganib sila. Isang plano ang kanilang binuo. Hindi isang tahimik na pag-aresto. Kailangan nilang gawin ito sa liwanag, sa harap ng lahat, para walang sino man ang makapagtago o makatakas. Kailangan nilang ibalik ang tiwala ng publiko sa isang iglap, ang entablado, ang sinagtala shopping mall. Ang oras, 12 ng tanghali, ang pinakaabalang oras. Kinabukasan, ang lahat ay tila normal sa sinagtala. Ang mga mamimili ay naglalakad, ang musika ay tumutugtog, ang mga sales lady ay nakangiti. Si Gideon Lazaro ay nag-iikot sa kanyang kaharian. Ang kanyang muka ay puno ng kumpiyansa. Hindi pa niya alam na ang kwadernong akala niya'y ligtas ay nawawala na. Bigla, ang lahat ng malalaking video screen sa loob ng mall, mga screen na karaniwang nagpapakita ng mga anunsyo at advertisement, ay biglang namatay. Pagkatapos ng ilang segundo, isang muka ang lumitaw sa lahat ng screen. Ang mukha ni Hiraya Alcantara, nakatayo siya sa gitna ng grand atrium ng mall, sa isang maliit at pansamantalang entablado. Suot ang isang simpleng puting bestida. Sa likod niya, nakatayo si Diwa Silang. At sa paligid ng atrium, nakakalat sa gitna ng mga ordinaryong mamimili, ang mga ahente ng task force na nakasibilyan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Simula ni Hiraya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mall. Ang pangalan ko ay Hiraya Alcantara at ilang linggo na ang nakalipas. Sa mismong lugar na ito, ako ay hinuli, pinusasan, at ipinahiya dahil sa isang krimen na hindi ko ginawa. Lahat ng tao ay napahinto. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa kanya. Mula sa kanyang opisina, nanlaki ang mga mata ni Gideon Lazaro habang pinapanood niya ang mga monitor. Agad siyang nagradyo. Security to all posts. May trespasser sa atrium. Hulihin niyo yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang insidenteng iyon, pagpapatuloy ni Hiraya, ay nagbukas ng isang pinto sa isang napakatagal ng sistema
ng kasinungalingan at kasakiman dito sa lungsod ng Maharlika. Isang sistema na sumisira sa buhay ng mga inosente, tulad ni Corporal Alon de Guzman, na ngayon ay nakakulong dahil sa isang patibong. Sa mga screen, lumitaw ang mukha ni Alon, ang kanyang mugshot. Pagkatapos, ang mukha ng kanyang ama, si Antonio de Guzman. At tulad ni PO3 Antonio de Guzman, isang tapat na pulis na namatay dala ang kahihiyan ng isang kasalanang ibinato sa kanya ng parehong mga tao. Sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon. Pababa na si Gideon sa atrium, kasama ang kanyang mga gwardiya. Anong kalokohan to? Patayin niyo yung mga screen. Paalisin niyo yan. Ngunit ang mga ahente ng task force ay nagsimula ng kumilos, humaharang sa mga gwardiya ni Gideon. Ngayon, ang katotohanan ay lalabas na, deklara ni Hiraya. At sa mga screen, isa-isang lumitaw ang mga pahina ng itim na kwaderno, ang mga pangalan, ang mga halaga, ang mga transaksyon, ang mga bulungan sa mall ay naging mga sigaw ng gulat at galit. Ang mga pangalan ng mga opisyal na kanilang iginagalang ay nakasulat doon para makita ng lahat. Nakarating si Gideon sa atrium, ngunit hinarang siya ng dalawang ahente. Hindi ka pwedeng dumaan, sir, sabi ng isa. Hindi niyo ako kilala. Ako ang hepe ng seguridad dito, sigaw ni Gideon. Kilalang kilala ka namin, Mr. Lazaro, sagot ng ahente habang inilalabas ang kanyang badge. NBI, at arestado ka. Sa entablado, inilahad ni Hiraya ang huling pahina. Ang pangalan ni General De Leon. Sa kanyang opisina, pinapanood ng general ang lahat sa balita. Alam niyang tapos na ang laro. Dahan-dahan siyang umupo, kinuha ang kanyang service pistol at itinutok sa kanyang sentido. Ngunit bago pa man niya magawa, bumukas ang pinto at pumasok ang mga ahente ng NBI. Sa buong syudad, isa-isang inaresto ang mga pangalan sa listahan. Si Captain Velasco, ang mga piskal, ang mga huwes. Ang buong sindikato ay bumagsak sa loob lang ng isang oras. Sa gitna ng kaguluhan sa mall, habang pinupusasan si Gideon, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatutok kay Hiraya. Ngunit si Hiraya ay hindi sa kanya nakatingin. Ang mga mata niya ay nakahanap ng isang pamilyar na figura sa di kalayuan. Si Alon de Guzman. Pinalaya siya ng NBI kaninang umaga pa lang. Nakatayo siya doon, hindi na suot ang uniforme ng bilanggo, kundi isang simpleng polo shirt. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Hiraya, puno ng paghanga, pasasalamat, at isang emosyon na mas malalim pa. Habang kinakaladkad si Gideon palayo, ang mga tao sa mall ay nagsimulang pumalakpak. Isang palakpak para sa katapangan, isang palakpak para sa hustisya. Sa gitna ng ingay at ng mga camera flashes, naglakad si Hiraya pababa ng entablado. Ang lahat ng tao sa paligid niya ay tila naglaho. Ang tanging nakikita niya ay si Alon. Naglakad din si Alon palapit sa kanya. Nang sila'y magkaharap na, ilang pulgada lang ang pagitan, walang salitang namutawi. Ang lahat ng sakit, lahat ng panganib, lahat ng sakripisyo ay nagbunga. Hindi na napigilan ni Alon ang sarili. Humakbang siya pasulong at sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng buong mundo, niyakap niya si Hiraya ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabi ng lahat, ng pasasalamat, ng paghingi ng tawad, at ng pangakong hindi na niya ito bibitawan. Ang yakap ni Alon sa gitna ng atrium ay tumagal lang ng ilang segundo. Ngunit para sa kanilang dalawa, iyon ay isang buong buhay, isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng bagyo, isang pangako ng liwayway pagkatapos ng isang napakahabang gabi. Ilang linggo ang lumipas, ang ingay ng media ay unti-unting humupa. Ang mga kaso laban kay Gideon Lazaro at sa buong sindikato ay umuusad na. Ang lungsod ng Maharlika ay nagsisimula ng linisin ang sarili mula sa loob. Para kay Alon de Guzman, ang paghilom ay nagsimula sa isang seremonya. Isang simpleng seremonya
sa headquarters ng pambansang pulisya. Dinaluhan ito ng mga bagong pinuno ng kapulisan, ng kanyang pamilya, at ng ilang piling panauhin. Sa seremonyang yon, opisyal na ibinalik ang karangalan ni PO3 Antonio de Guzman. Isang posthumous award ang iginawad sa kanya para sa kanyang katapatan at serbisyo. At kasabay nito, si Corporal Alon de Guzman ay hindi lang na-reinstate. Binigyan din siya ng spot promotion sa ranggong police sergeant. Habang isinasabit ng bagong hepe ng pulisya ang kanyang bagong medalya at ranggo, ang mga mata ni Alon ay nasa isang direksyon lang. Sa dulo ng bulwagan, tahimik na nakatayo si Hiraya, hindi naka-uniforme, suot ang parehong puting bestida na suot niya sa mall. Hindi siya umakyat sa entablado, hindi siya nagpakita sa media. Ito ay araw ni Alon, araw ng pamilya de Guzman, at iginalang niya iyon nang magtama ang kanilang mga mata. Isang maliit na ngiti ang namutawi sa labi ni Hiraya. Isang ngiting nagsasabing, "I'm proud of you." Iyon lang, sapat na para kay Alon. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan siya ng kanyang ina. Ang mga mata nito ay puno ng luha, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng saya. "Anak, kung nandito lang ang tatay mo, sobrang ipagmamalaki ka niya." Nakita ng ina ni Alon si Hiraya na papalabas na ng bulwagan. Pinigilan niya ito. "Major Alcantara," sabi niya, hinawakan ang kamay ni Hiraya. "Walang sapat na salita para pasalamatan ka. Ibinalik mo, hindi lang ang pangalan ng asawa ko, kundi pati na rin ang anak ko." Ngumiti lang si Hiraya. "Ginawa ko lang po ang tama, ma'am. At si Alon po, siya po ang tunay na matapang dito." Mabilis na nagpaalam si Hiraya. May isang bagay sa pagitan nila ni Alon na hindi pa nare-resolba. Isang bagay na mas malalim pa sa mga kaso at investigasyon. At pareho silang tila umiiwas dito. Isang linggo pagkatapos noon, sa isang tahimik na sementeryo, dinalaw ni Alon ang puntod ng kanyang ama. Nilinis niya ito at inilagay ang isang sariwang pumpon ng puting bulaklak. Ipinatong niya sa ibabaw ng lapida ang medalyang iginawad sa kanyang ama. "Tay!" Simulan niya umupo sa damuhan. "Natupad ko na po. Malinis na ulit ang pangalan ninyo. Ang pangalan natin." Huminga siya ng malalim. "May nakilala po pala ako, Tay. Siya yung tumulong sa akin. Matapang siya. Matalino. Minsan nakakatakot. Pero siya rin po yung nag-iisang taong naniwala sa akin noong lahat sila. Tinalikuran na ako. Napangiti siya. Ano po kayang gagawin ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ko? Ang hirap po pala. Mas mahirap pa sa paghabol ng kriminal. Samantala, si Hiraya ay bumalik na rin sa serbisyo. Ang kanyang indefinite leave ay kinansela. Sa halip inalok siya ng isang mas mataas na posisyon, ang pamunuan ng bagong tatag na Internal Affairs Division ng buong rehiyon. Ang dating tagapag-imbestiga sa labas ay ngayon magiging tagapaglinis sa loob. Ngunit sa kabila ng tagumpay at ng mga bagong responsibilidad, may kulang. Ang bawat araw na lumilipas na hindi niya nakakausap si Alon ay parang isang blankong pahina sa isang aklat na hindi niya alam kung paano sisimulan. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi na distansya ng ranggo, kundi distansya ng pag-aalinlangan. Paano sisimulan ng isang bagay na nagsimula sa isang napakalaking pagkakamali? Isang hapon, pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, napagdesisyonan ni Alon na tapusin na ang pag-aalinlangan. Sumakay siya sa kanyang motor. Bumili siya ng isang pirasong puting rosas at nagmaneho siya papunta sa regional headquarters, ang bagong opisina ni Hiraya. Nang makarating siya, sinabi sa kanya ng gwardiya na nasa rooftop daw si Major Alcantara. Umakyat siya at doon nakita niya ito. Nakatayo mag-isa sa dulo ng rooftop, nakatanaw sa papalubog na araw sa ibabaw ng lungsod ng Maharlika. Ang hangin ay marahang tinatangay ang kanyang buhok na ngayon ay laging nakalugay. Hindi na siya si Major Alcantara na nakilala niya sa mall.
Hindi na rin siya si Hiraya na kasama niya sa madilim na bodega. Isa siyang babae na tila pasan ang bigat ng mundo, ngunit sa wakas, natagpuan na ang kapayapaan. Nanginginig ang kamay ni Alon na may hawak sa rosas. Huminga siya ng malalim. Ang puso niya ay kumakabog na parang isang tambol. At dahan-dahan, humakbang siya palapit. Ang mahinang yabag ng sapatos sa likuran niya. Ang gumising kay Hiraya mula sa malalim na pag-iisip. Lumingon siya at ang puso niya ay biglang tumigil sa pagtibok. Nakatayo doon si Alon. Hawak ang isang puting rosas. Ang papalubog na araw ay lumikha ng isang ginintuang sinag sa kanyang paligid. Sa sandaling iyon, hindi siya si Sergeant de Guzman. Siya lang si Alon. Naglakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay maingat, na parang natatakot na baka sa isang iglap ay maglaho siya. Huminto ito sa harap niya. Ang mga mata ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Walang nagsalita. Hinayaan nilang ang katahimikan at ang ginintuang liwanag ng hapon ang magsalita para sa kanila. Si Alon ang unang bumasag sa katahimikan. Itinaas niya ang rosas, ang kamay ay bahagyang nanginginig at iniabot ito kay Hiraya. Para to sa maling simula natin, mahina niyang sabi. Ang boses ay puno ng sinseridad. Hiraya, patawad. Ang paggamit niya ng kanyang unang pangalan, ng walang ranggo, ay parang isang musika sa pandinig ni Hiraya. Dahan-dahan niyang tinanggap ang rosas. Ang mga daliri nila ay bahagyang nagdampi at isang pamilyar na kuryente ang muling gumapang sa kanilang mga ugat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Tinanggap ko na. Matagal na. Tumingin siya sa mga mata ni Alon. Kung hindi dahil sa maling simula na yon, marahil ay hindi natin narating ang tamang katotohanan. Ang mga salitang yon ay parang isang mabigat na tinik na nabunot mula sa dibdib ni Alon. Iyon ang kapatawarang hindi niya alam na kailangan niya pala. Pero hindi lang yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Pagpapatuloy ni Alon, humakbang siya ng isa pang beses palapit. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit na. Mula noong araw na sinabi mong naniniwala ka sa akin, noong mga sandaling ikaw na lang ang natitira sa panig ko, doon ko naintindihan. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng lakas ng kanyang loob. Naintindihan ko na ang paghanga ko sa iyo bilang isang opisyal ay naging isang bagay na mas malalim. Naintindihan ko na ang pag-aalala ko sa iyo ay hindi lang dahil partner kita sa investigasyon. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Mahal kita, Hiraya. Mahal kita hindi bilang si Major Alcantara, kundi bilang si Hiraya, ang babaeng matapang, matalino, at may pusong handang ipaglaban ang tama, kahit pa ang kalaban niya ay ang buong mundo. Ang pag-amin ay lumutang sa hangin sa pagitan nila. Kasing ganda at kasing tahimik ng papalubog na araw, hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, ang ngiti sa kanyang mga labi ay mas lalong lumawak. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pasa sa gilid ng mukha ni Alon. Isang paalala ng lahat ng pinagdaanan nito. Alam ko, halos pabulong niyang sabi. Dahil pareho tayo ng nararamdaman, ang mga salitang yon ay sapat na. Dahan-dahang inilapit ni Alon ang kanyang mukha kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng pahintulot. Bilang sagot, bahagyang ipinikit ni Hiraya ang kanyang mga mata. At sa rooftop na yon, sa ilalim ng kulay kahel na langit ng lungsod ng Maharlika, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na puno ng pasasalamat, ng kapatawaran, at ng pangako. Isang halik na naghuhugas sa lahat ng sakit at kahihiyan ng kanilang maling simula at nagiging selyo ng kanilang bagong kabanata. Makalipas ang ilang buwan, isang maaraw na hapon sa isang parke, naglalakad ang isang magkasintahan
Magkahawak kamay. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng polo shirt. Ang babae ay nakabestida. Tumatawa sila, nag-aasaran, na parang sila lang ang tao sa mundo. Huminto ang babae para ayusin ang kanyang buhok. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang simpleng silver na hair clip na may disenyong bulaklak at isinuksok sa kanyang buhok. Napangiti ang lalaki. Hindi ko akalaing itatago mo pa pala yan. Ngumiti pabalik si Hiraya kay Alon. Siyempre naman, ito kaya ang nag-umpisa ng lahat. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ang kanilang mga anino ay magkadugtong sa damuhan. Huminto sila sa harap ng isang lawa. Pinanood ang mga bangkang papel na lumulutang. Handa ka na ba sa susunod na kabanata, Major Alcantara? Tanong ni Alon. Ang boses ay may halong paglalambing at panunukso. Lumingon si Hiraya sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal. Inilapit niya ang kanyang mukha at hinalikan ito ng mabilis sa labi. Call me Hiraya, bulong niya. At oo, handang-handa na ako. At magkahawak kamay, sabay silang humakbang pasulong patungo sa isang kinabukasang sila na ang may akda. At dito po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig at paglaban ni Hiraya at Alon. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay na puno ng damdamin. At sa bawat kabanata, tila kasama ko kayong lahat sa pagtuklas sa katatagan ni Hiraya at sa pagbabago ni Alon. Naway sa pamamagitan ng kanilang karanasan, muli nating napagnilayan na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman nasusukat sa kanyang panlabas na anyo o estado sa buhay. Naway ipinaalala nito sa atin na ang pagpapatawad, gaano man kabigat, ay isang makapangyarihang susi na nagbubukas ng pinto para sa mga bagong simula. At higit sa lahat, na gaano man kadilim ang gabi, laging may pag-asang nag-aabang sa pagsapit ng liwayway. Ang kwento nila ay nagwakas na, ngunit ang kanilang mga aral ay mananatili. Kayo po, ano ang pinakapaborito ninyong sandali sa kanilang kwento? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing inspirasyon at lakas sa aming patuloy na pagkukwento. Hanggang sa muli nating pagsasama.